Sa mismong araw ng kasal ko, sa harap ng asawa kong sundalo at ng aming mga bisita, ang sarili kong kapatid ay nagpadala ng isang kahon. Akala ko, ito ay regalo ng pagmamahal. Iyon pala, isa itong patibong. Ang hiya na naramdaman ko nang malaman kong ginawa nila akong kriminal sa sarili kong kasal ay halos pumatay sa akin. Ang sakit ng pagtataksil mula sa taong kadugo mo, mula sa taong walang utang na loob, ay parang punyal sa dibdib. Kabanata 1. Ang kahon na walang imbitasyon at ang nakabibinging katahimikan. Ang pangalan ko ay Elena Reyes. Isa akong kapitan sa Philippine Air Force Logistics Command. Sanay ako sa ingay ng digmaan. Sanay ako sa tunog ng mga makina ng eroplano. Sanay ako sa mga utos na kailangang sundin agad dahil buhay ang nakataya. Ilang beses na akong namuno sa mga emergency extraction habang umuulan ng bala. Ilang beses na akong nag-manage ng mga drop routes sa gitna ng blackout. 3 taon na akong sunod-sunod na expert marksman. Marami na silang itinawag sa akin. Matibay, masyadong kalmado, nakakatakot. Pero wala pa ni isa. Wala pang tumawag sa akin na bride o nobya hanggang sa araw na iyon. Iyon ang araw ng kasal ko. Naganap ito sa Villamor Air Base. Isang maliit at pribadong seremonya sa ilalim ng mga ilaw na parang maliliit na bituin at banayad na ihip ng hangin. Ang asawa ko, si Ramon Castillo. Suot niya ang kaniyang full dress uniform ng NAVSOG. Alam niyo ba, mukha siyang estatwa na inukit mula sa purong paninindigan. Ang tikas niya. Ang aming mga bisita ay kakaunti lang. Ilang mga kasamahan sa serbisyo, mga opisyal, ang aking mga magulang, ang kapatid kong babae na si Bea, at ang kuya ko na si Paulo, na 2 taon ko nang hindi kinakausap. Katatapos lang naming magpalitan ng sumpaan. Ang champagne sa aming mga baso ay hindi pa nga humuhupa ang bula. Nang mapansin ko ito, may isang bagay na nakapatong sa mesa sa sulok. Isang kahon. Hindi kalakihan. Katamtaman lang ang laki. Nakabalot ito sa puting papel na may tekstura. Walang tag, walang ribbon, walang palamuti. Tanging 3 salita lang ang nakaimprenta sa maliit na letra. Para kay E. Na may pagmamahal. Wala ito sa gift table kanina. Sigurado ako, wala ito doon habang nagaganap ang seremonya. Wala rin ito doon noong dumaan ako sa mismong pwestong iyon. Wala pang 10 minuto ang nakararaan. Kusa kong iniabot ang kamay ko papunta sa kahon. Hindi ako nag-isip. Marahil ay ugali na. O baka instinct. Pero bago ko pa man mahawakan ang kahon, hinuli ni Ramon ang pulso ko sa ere. Huwag mong hawakan. Napalingon ako sa kanya. Nagulat ako. Hindi dahil sa higpit ng hawak niya, kundi dahil sa tensyon sa boses niya. Bakit hindi? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, inilibot niya ang kaniyang paningin sa buong paligid. Para siyang isang sundalo na nakarinig ng silent alarm. Sinuri niya ang bawat sulok, ang bawat tao, tapos bumaba ang boses niya, malamig, matalas, parang bakal na binalot sa pelus. Nagpapasok ka ng banta sa loob ng tahanan ko. Elena, napigil ko ang aking hininga. Tumingin ako sa kanya. Tapos sinundan ko kung saan siya nakatingin. Hindi na siya nakatingin sa kahon. Nakatitig siya ng diretso sa isang tao. Si Bea, ang bunso kong kapatid. Nakaupo siya malapit sa makeshift bar. Iniikot-ikot niya ang kaniyang wine glass habang may maliit na ngiti sa kaniyang mga labi. Isang ngisi na parang may alam siyang hindi namin alam. Pero ang ngising iyon, bigla itong nawala. Nawala ito nang sabay-sabay na tumayo ang 4 na kasamahan ni Ramon sa NAVSOG. Ang mga lalaking halos hindi ko nakausap buong gabi. Tumayo sila ng may perpektong koordinasyon. Hindi sila nagsalita. Hindi nila kailangan magsalita. Ang temperatura sa buong silid ay parang biglang bumagsak. Lumamig. Ang tawanan at kwentuhan ng mga bisita ay humina, parang may nagpahina ng volume sa buong mundo. Ang mga mata ni Bea ay lumipat sa kahon, tapos bumalik kay Ramon. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ito. Takot. Totoong takot. Hindi iyong takot na peke para makakuha ng atensyon.
Hindi iyong takot na umaarte lang. Ito ay takot ng isang taong nahuli. Ang takot na nagsasabing, hindi mo pa dapat napapansin ang ginawa niya. Tumingin ulit ako kay Ramon. Ang mga mata niya ay hindi gumagalaw. Sino ang nagpadala niyan? Bulong ko. Sa tingin ko, alam mo na kung sino. Sagot niya. Alam ko. At ang nakakasuka pa doon, hindi man lang ako nagulat. Parang inaasahan ko na ito sa kaibuturan ng puso ko. Nagbigay si Ramon ng isang maliit na tango. Isa sa mga kasamahan niya, si Major Santos yata iyon, ang humakbang palapit. Nakasuot siya ng formal na barong, pero ang galaw niya ay pang-combat. Sinuri niya ang kahon. Nagpatakbo siya ng isang handheld detector sa paligid nito. Nang masigurong walang pampasabog, dahan-dahan niya itong inangat gamit ang dalawang kamay at naglakad siya papunta sa secured admin office na katabi ng chapel. Walang drama, walang anunsyo. Puro protocol lang. Ang reception ay medyo natigilan. Ilang mga bisita ang nagpalitan ng mga awkward na tingin. Nagtatanungan sa mata kung ano ang nangyari. Pero walang nagtanong ng malakas. Hindi sa harap ng ganoon karaming medalya at ranggo. Lumingon ako ulit kay Bea. Wala na siya. Siguro ay tumakas siya habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kahon. Kumulo ang sikmura ko. Pakiramdam ko ay gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko. Bumalik si Ramon sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Hinanap ng kamay niya ang kamay ko at hinawakan ito. Hindi ito hawak na mainit at malambing. Ito ay hawak na may katumpakan. Hawak na parang sinasabing, nandito ako para sa'yo. Elena, sabi niya. Ang boses niya ay mababa. Sapat lang para ako lang ang makarinig. Naalala mo ba nung 4 na buwan na ang nakararaan? Tumawag si Bea ng hating gabi. Naka-loudspeaker siya noon. Tumango ako ng dahan-dahan. Umiiyak siya noon, patuloy ni Ramon. Sabi niya, nasa gulo siya, may problema sa pera. Gusto niyang itago mo ang ilang dokumento para sa kaniya ng ilang linggo. Sinabi mong hindi, nagmakaawa siya. Sinabi mo pa ring hindi. Oo, ginawa ko iyon. Pero nung panahong iyon, hindi iyon parang isang tagumpay. Pakiramdam ko lang ay naglagay na naman ako ng isa pang pader sa pagitan namin. Umaasa ako noon na hindi na siya susubok ulit. Bumuntong hininga si Ramon. Sa tingin ko, ang kahon na iyon ang kaniyang plano B. Isang kilabot ang gumapang sa likod ko. Plano B. Ang reserbang plano kung sakaling hindi ako sumunod sa gusto nila. Ipadala ito diretso sa kasal ko. Kung saan ako ay abala. Kung saan ako ay emosyonal. Kung saan ako ay napapaligiran ng mga tao. Kung saan hindi ako makakapag-isip o makakareact ng hindi gumagawa ng eksena. Ito ay taktikal at hindi ito estilo ni Paulo. Estilo ito ni Bea, ang kalkuladong drama, ang tiyempo, ang mga matang nakamasid. Gusto niyang dumating ito sa oras na hindi ako makakahindi. O mas malala pa, sa oras na ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagsira sa sarili kong sandali. Humakbang ako sa gilid at inilabas ang aking telepono. Nag-text ako kay Bea. Saan ka pumunta? Walang sagot. Nag-scroll ako sa mga luma niyang mensahe, 100 mula sa nakaraang ilang buwan. Mukhang walang masama kung titingnan mo lang sa ibabaw. Pero kung kilala mo siya, alam mo ang ibig sabihin. Ang mga pasimpleng pangongonsensya. Ang mga kahilingan na nakatago sa mga kwento ng awa. Ang maingat na pagbalot ng pagkakasala bilang pagmamahal. Binasa ko ang isa sa isip ko. Gusto ko lang maging bahagi ng bagong buhay mo, ate. Pwede ba akong magpadala ng kaunting regalo sa iyo soon? Magtiwala ka naman sa akin. Ikaw naman palagi ang malakas sa atin. Ayan na naman ang linyang iyon. Ang malakas. Humarap ako kay Ramon. Sinusubukan niyang palabasin na kasabwat ako. Sabi ko. Tumango siya. Kaya kita pinigilan na buksan yon. Pero bakit ngayon? Tanong ko. Tinitigan niya ako ng matagal. May lungkot sa mata niya. Dahil ngayon, inakala nila na ibinaba mo na ang iyong depensa. Ngayon, ikaw ay isang nobya, hindi isang opisyal. Naramdaman ko ang paghigpit ng mga sulok ng aking bibig. Hindi ito ngiti. Hindi rin ito galit. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas matigas. Tingnan natin, sabi ko.
Lumingon ako papunta sa admin room kung saan ang kahon ay nasa ilalim na ngayon ng armadong obserbasyon. Sa paraang ito o sa iba, aalamin ko kung ano ang sinubukan ni Bea na ipuslit sa buhay ko. Nakabihis bilang isang regalo sa kasal. At sa unang pagkakataon sa buong araw na ito, hindi ako nag-iisip tungkol sa mga sumpaan ng pag-ibig. Hindi ako nag-iisip tungkol sa honeymoon. Ang iniisip ko ay digmaan. Dahil ang pamilya, sila ang higit na nakakaalam kung saan pinakamahina ang iyong baluti. Sila ang may hawak ng mapa ng iyong puso at alam nila kung saan itatarak ang patalim para ito ay bumaon ng malalim. Narinig ko ang bulong ng isip ko. Tama na. Tapos na ang pagiging mabuting kapatid. Ngayon, ako naman ang magiging sundalo. Kabanata 2. Ang mga multo ng kahapon at ang plano ni Paulo nasa loob na kami ng sasakyan. Paalis na kami ng Villamor Air Base. Ang kasal ay naputol ng maaga. Ang dapat sana ay gabi ng sayawan at tawanan ay nauwi sa isang tahimik na pag-alis. Ang paglubog ng araw sa ibabaw ng Manila Bay ay mukhang tanso na natapon sa dagat. Mapula, madilim, at nakakalungkot tingnan. Si Ramon ang nagmamaneho. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Pero alam kong ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa kahon, nasa banta. Tahimik lang kami. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng trapiko sa labas. Ang totoo niyan. Ang pamilya ang higit na nakakaalam kung saan mahina ang iyong depensa. Alam nila kung saan ka marupok. Alam nila kung anong salita ang dudurog sa puso mo. Minsan, nang tinanong ni Ramon sa akin kung sa tingin ko ba ay delikadong tao ang kuya ko, si Paulo. Ang sagot ko noon ay hindi. Si Paulo ay hindi bayolente, hindi siya nanununtok, hindi siya nagwawala, hindi siya kisap-matang magagalit tulad ng mga kalaban na sinanay kaming harapin sa militar. Pero iyon ang problema. Iyon mismo. Masyado siyang predictable. Masyadong madaling hulaan. Madaling hulaan na siya ay makasarili. Madaling hulaan na siya ay mapagmanipula. At madaling hulaan na siya ay magiging napakagaling magsalita kapag may kailangan siya sa iyo. Nagserbisyo siya ng 5 taon sa Army Quartermaster Corps, sa supply, pero na-discharge siya. Natanggal sa serbisyo pagkatapos ng isang tahimik na investigasyon. Nawawalang mga gamit sa base. Mga pinikeng delivery manifest, mga dokumentong hindi tugma sa inventaryo. Ang sabi sa opisyal na file niya, dishonorable discharge due to administrative misconduct, masamang asal. Pero ang hindi opisyal na kwento, ang totoong kwento na pinagbubulungan lang, nahuli siya. Nahuli siyang naglilihis ng mga kagamitang militar papunta sa mga buyer sa labas. Binebenta niya ang gamit ng gobyerno para sa sariling bulsa. Pero hindi siya nakulong. Kahit isang araw, hindi siya humimas ng rehas, hindi rin siya humingi ng tawad, kahit kailan. Ang sabi ni Paulo, na-set up daw siya. Sabi niya, hindi daw siya gusto ng kaniyang commanding officer, pinag-iinitan daw siya. Sabi niya, ang sistema daw ay dinaya laban sa mga taong tulad niya na sumusubok lang umasenso. Palagi siyang may dahilan. Palagi siyang biktima sa sarili niyang kwento. Bigla kong naalala ang isang tawag sa telepono. Ilang buwan na ang nakararaan, matapos siyang matanggal sa serbisyo. Nakastation ako noon sa Clark. Abala ako. Lubog ako sa trabaho dahil sa end-of-quarter inventory. Pagod na pagod ako. Tumawag siya. Sabi niya, kailangan niya ng tulong ko. Isang account lang, Elena, sabi niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay malambing. Isang bank account o PayPal na nakapangalan sa'yo. Pansamantala lang, promise. Nagtanong ako kung bakit. Hindi ko magamit ang sa akin, paliwanag niya. Naka-freeze ang pondo ko habang nire-review nila ang kaso. Alam mo naman kung gaano kabagal ang sistema dito sa atin, di ba? Kailangan ko lang gumalaw. Nagalinlangan ako. Siyempre, alam kong may mali. Pero handa siya doon. Palagi siyang handa. Sinabi niya na hinding-hindi na siya hihingi ng kahit ano pa. Sinabi niya na ako na lang ang kaisa-isang tao sa pamilya na may natitirang standing o kredibilidad. Sinabi niya
na ako ay matatag, stable. Ayan na naman ang salitang iyon, matatag. Sa pamilya namin, ang salitang iyon ay iisa lang ang ibig sabihin, mapapakinabangan. Kapag sinabi nilang matatag ka, ibig sabihin ikaw ang sasalo, ikaw ang magbibigay. Hindi ako sumagot ng oo, hindi ng malakas, pero hindi rin ako nakahindi ng mabilis. Naubusan ako ng lakas na makipagtalo. Isang linggo ang lumipas, nalaman ko na lang na ginawa na niya ang account, gamit ang pangalan ko, Elena Reyes, gamit ang email ko, gamit ang isang lumang address ko noong nakatira pa ako sa labas ng base. Nag-text siya sa akin pagkatapos. Huwag kang mag-alala, bunso. Walang kalokohan to. Ginagamit ko lang ang pangalan mo para manatiling legal at malinis ang lahat. Ang kontradiksyon na iyon, ang salungatan sa sinabi niya, ay multong bumabagabag sa akin ng ilang buwan. Kung walang kalokohan, kung malinis ang lahat, bakit hindi niya magamit ang sarili niyang pangalan? Bakit kailangan ang pangalan ko? Pwede ko sana siyang isumbong noon. Pwede ko sanang ipasara ang account na yon sa isang tawag lang. May karapatan ako, pero hindi ko ginawa. Sinabi ko sa sarili ko na lilipas din ito. Nabuburahin din niya ito kapag tapos na siya. Na ayaw kong gumawa ng gulo sa pamilya. Kaya ibinaon ko ito sa limot. Ibinaon ko ng malalim. Hindi ko sinabi kay Ramon, kahit kailan, hanggang ngayon. Binasag ni Ramon ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Humingi na ba ng pabor ang kuya mo dati? Tanong niya. Ang mata niya ay nasa kalsada pa rin. Ginamit na ba niya ang pangalan mo? Hindi ako sumagot agad. Nanuyo ang lalamunan ko. Ang katahimikan ko ang naging sagot. Bumuntong hininga siya, isang malalim na buntong hininga. Ang isang kamay niya ay nasa manibela. Ang isa naman ay marahang tinatapik ang kaniyang singsing pangkasal sa manibela. Hindi iyon pansamantala, Elena, sabi niya. Ang boses niya ay mahinahon pero mabigat. Lumingon ako sa kaniya. Ano ang ibig mong sabihin? Iyon ay isang plano, isang blueprint. Tinitigan ko siya, parang may bumabara sa dibdib ko. Ginamit niya ulit, patuloy ni Ramon. Hindi siya tumigil. Sa tingin mo ba, ang mga taong tulad ni Paulo ay hihinto kapag gumana ang unang pagsubok nila? Naramdaman ko ang bigat ng isang bagay na pilit kong kinalimutan. Parang gumuguho ang mundo sa paligid ko. Ang katotohanan na ibinaon ko ay nagkaugat na pala. At ngayon ay namumunga na ng lason. Ipinarada ni Ramon ang sasakyan sa labas ng bahay namin. Hindi niya pinatay ang makina. Ang ugong ng sasakyan ay parang tibok ng puso ko. Mabilis. Kinakabahan. Hindi na niya kailangan ang permiso mo ngayong beses na ito, sabi ni Ramon. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng awa, pero puno rin ng katotohanan. Kailangan lang niya ang iyong pattern. Tumatak sa isip ko ang sinabi niya. Ang aking pattern, ang aking nakasanayan. Dahil hindi lang niloko ni Paulo ang tiwala ko. Kinaulo niya ako. Isinaulo niya kung paano ako magpatawad. Isinaulo niya kung paano ako natitigilan kapag ginagamit nila ang guilt trip o konsensya laban sa akin. Isinaulo niya kung paano ko ayaw gumawa ng eksena, lalo na sa harap ng mga tao, lalo na sa harap ng mga opisyal na kailangan kong saluduhan kinabukasan. Alam niya na hindi ko bubuksan ang kahon na yon sa harap ng mga bisita at magwawala. Alam niya na hindi ako magsasampa ng kaso nang walang matibay na ebidensya. Umasa siya sa aking pagpipigil. Umasa siya sa aking kahihiyan. Bumaba ako ng sasakyan. Ang mga tuhod ko ay parang jelly, pero naglakad ako ng diretso papasok ng bahay. Dumiretso ako sa filing cabinet sa sulok ng aming den. Pangatlong drawer. Mga lumang dokumento, mga selyadong record. Nandun iyon, isang email thread mula sa 2 taon na ang nakararaan. Nanghingi siya ng kopya ng aking payslip at ITR. Ang sabi niya, gusto lang daw niyang ikumpara ang mga bawas sa buwis. Para daw matulungan niya ako. Ipinadala ko ito. Walang watermark, walang encryption, basta isang PDF file lang. At iyon ang unang domino na bumagsak. Inilimbag ko ito ulit. Ipinatong ko sa counter sa tabi ng aming coffee maker.
Sumunod si Ramon sa akin sa kusina. Kinuha niya ang papel. Binasa niya ang subject line. Hindi siya pabaya, sabi ko ng mahina. Halos pabulong na. Kalkulado niya ang lahat. Naglalaro siya ng long game. Isang pangalan, isang pabor. Isang hiniram na file sa bawat pagkakataon. Tumango si Ramon. Naglalaro siya ng maliit, hanggang sa maging sapat na ang laki para mawala siya. At ikaw ang maiwan sa gulo. Nakatayo kami dun sa katahimikan. 2 veterano, magkatabi. Wala kami sa larangan ng digmaan. Wala kami sa giyera. Nasa sarili naming kusina kami. Pero sinusundan namin ang mga bakas ng pagtataksil. Sinusundan namin ang mga breadcrumbs ng panloloko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng isang bagay na mas mabigat kaysa sa hiya. Mas mabigat kaysa sa lungkot. Nakaramdam ako ng galit. Pero hindi ito galit na sumasabog. Ito ay galit na malamig. Galit na nagpapatalas ng isip. Handa na ako. Kung inakala nila na ang Elena na kilala nila ay mananatiling tahimik, nagkakamali sila. Ang babaeng nagpahiram ng pangalan noon ay wala na. Ang babaeng nakatayo dito ngayon ay handa ng bawiin ang lahat. Kabanata 3. Ang ebidensya sa NBI at ang sampal ng katotohanan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa kaba, hindi rin dahil sa takot, kundi dahil ang utak ko ay parang isang makinang hindi mapatay. Patuloy itong umiikot, nag-iisip ng mga posibilidad, nag-iisip ng mga dahilan. 6:00 ng umaga. Nagpunta kami ni Ramon sa opisina ng NBI sa loob ng base. Ang hangin ay malamig pa, tahimik ang paligid. Pero sa loob ng dibdib ko, may bagyong nagbabadya. Ang ahente na humahawak sa kaso ay si Special Agent Tan. Tinanggap na niya ang kahon mula sa admin team noong nakaraang gabi. Kalmado siya, metodikal, magalang kung kumilos. Pero ang kaniyang mga mata, hindi ito ngumingiti. Seryoso siya. Alam mong may mabigat siyang sasabihin. Pinaupo niya ako sa isang maliit na silid. May isang mesang bakal at isang folder na kulay Manila. Inusad niya ang folder papunta sa akin. Nascan na namin ang USB drive na laman ng kahon, sabi niya. Ang boses niya ay mababa. Mabuti pa sigurong tingnan mo ito, Kapitan. Binuksan ko ang folder. Ang nakita ko ay nagpatigas sa mga daliri ko. Nanlamig ako. 3 resibo, mga invoice na peke, at sa itaas ng mga papel na iyon, nakaimprenta ang pangalan ko, Elena Reyes. Sa ibaba naman, nandoon ang pirma ko, isang scanned image ng aking pirma, halos perpekto. Kung titingnan mo ng mabilisan, aakalain mong ako ang pumirma. Pero bilang isang eksperto, nakita ko agad ang mali. Ang kurba ng tinta ay masyadong pantay, walang diin, walang bigat. At pagkatapos, nakita ko ang kontrata. May petsa ito noong nakaraang 2 linggo. Isang kasunduan sa pagitan ng Elena Reyes Holdings at isang supplier ng import-export na nakabase sa Batangas. Ano ito? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Ano ang impyernong ito? Iyan ang umaasa kaming matutulungan mo kaming intindihin, sagot ni Agent Tan. Muli kong tiningnan ang mga pahina. Ang pangalan ko ay naka-bold letters. Ang military ID number ko ay nandoon. Bahagya lang natatakpan, pati ang code ng kasalukuyan kong istasyon. Si Ramon ay nakatayo sa likuran ko. Tahimik siya hanggang sa sandaling ito. Ginamit kanila bilang isang kaban, sabi ni Ramon. Isang vault, tahimik, selyado, at madaling sisihin. Tumingin ako sa kanya. Paano nila nakuha ang impormasyong ito? Ang ID number ko? Ang detalye ko? Ibinigay mo sa kanila, sabi ni Ramon. Masakit pakinggan, pero totoo. Paunti-unti, piras-piraso. Tumama ito sa akin na parang isang sampal. Isang sampal na nakita kong paparating pero huli na para umiwas. Sa loob ng maraming taon, iniipon nila ang iyong kredibilidad, dagdag pa ni Ramon. Bigla kong naalala. Ang tax return mula sa 2 taon na ang nakararaan. Ang email na may titulo ko sa militar sa ibaba. Ang kopya ng kontrata sa upa ng bahay na ipinadala ko kay Bea noong kailangan niya ng patunay ng tirahan para sa trabaho. Ang bawat pabor ay parang pait.
Inuukit nila ang hugis ng isang tao na hindi naman ako pumayag na maging ako. Humarap ako pabalik kay Agent Tan. Maaari ba nating matrace ang mga IP address na nagbukas ng file na ito? Tumango siya. Ginagawa na namin iyan. Pero kapitan, lumalala pa ang sitwasyon. Binuksan niya ang kaniyang laptop at hinarap ang screen sa akin. Isang listahan ng bayad, isang wire transfer, 550,000 piso, halos kalahating milyon. Dumaan ito sa isang checking account sa ilalim ng Elena Reyes Holdings. Ipinadala ito mula sa isang kumpanyang shell na nagngangalang Everbright Logistics. Ang pondo ay ginamit para bumili ng isang kargamento. Ang nakalagay sa description, ceramic artwork, mga gawang sining na seramika. Ang eksaktong description na nakasulat sa kahon na inihatid sa aking kasal. Hindi lang ito pamemeke, sabi ni Agent Tan. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ito ay commerce fraud, panloloko sa komersyo. Ginamit kanila bilang mukha para sa isang operasyon ng money laundering, paglilinis ng maruming pera. Itinuro niya ang larawan ng kahon sa screen. Ang kahon na iyon ay hindi regalo. Kapitan, iyon ay isang delivery confirmation, patunay na natanggap na ang pera. Hindi ako nakapagsalita ng buong 1 minuto. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa balikat ko. Ngayon, may saysay na ang lahat. Ang tiempo, ang ngisi sa mukha ni Bea, ang hindi masabing bigat sa hawak ni Ramon noong pinigilan niya akong buksan ng kahon. Bakit sa kasal? Tanong ko sa wakas. Si Ramon ang sumagot para sa kanya. Dahil alam nila na sa araw na ito, ibababa mo ang iyong bantay. Hindi niya ako inaakusahan. Sinasabi lang niya ang katotohanan. At tama siya, hindi sila pumili ng random na araw. Pinili nila ang nag-iisang araw kung saan hindi ko kukwestiyonin ang isang sorpresa. Ang nag-iisang araw kung saan inaasahan ng mga tao na ako ay ngingiti, tatango, at magsasabi ng salamat. Ginamit nila ang tiwala ko bilang mitya. Nagsalita ulit si Agent Tan. Na-flag na namin ang account. I-freeze namin ang mga asset bago matapos ang araw. Pero kailangan mong maging handa, Kapitan. Huminga siya ng malalim. May posibilidad na may isang tao sa loob ng pamilya mo ang bumuo nito sa paglipas ng panahon. Hindi ito pabigla-bigla, hindi ito aksidente. Ang bahaging iyon, alam ko na. Lumapit si Ramon. Ito ang punto kung saan ang karamihan sa mga tao ay nagsisimulang mawala sa sarili. Sabi niya ng mahina. Nagsisimulang magpanik. Pero kailangan kong gawin mo ang kabaligtaran. Tumingala ako sa kanya. Hindi ako nawawala sa sarili, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Nag-a-adjust ako. Nagre-recalibrate dahil hindi lang ako galit. Gising na ako. Ang bawat red flag na binaliwala ko noon, ngayon ay naging ebidensya. Ang bawat hangganan na inurong ko, ngayon ay naging sandata laban sa akin. Ang bawat pananahimik ko ay naging isang oo na hindi ko naman sinadya. Hindi lang nila ninakaw ang pangalan ko. Ginamit nila ito para bumuo ng isang bersyon ko na pwedeng sisihin, pwedeng sirain, at pwedeng itapon. Habang ako ay nakatayo sa isang puting bestida, nangangako ng habambuhay sa nag-iisang lalaki na nakakita ng panganib na paparating. Tinupi ko ang pekeng kontrata at itinulak ito pabalik kay Agent Tan. Ano ang susunod na hakbang? Mukhang humanga siya. Susunod na hakbang, maghahain ka ng opisyal na pahayag. I-claim mo ang identity fraud at magbubukas kami ng federal na investigasyon. Ipinatong ni Ramon ang kamay niya sa balikat ko. Handa ka na ba para diyan? Tumango ako. Hindi ako handa para sa kahon kahapon, pero handa ako para sa kung ano ang susunod. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging kaban. Hindi na ako magiging vault. Ako na ang magiging butas. Ako na ang magiging breach. Sanay akong sumunod sa mga bakas. Logistics, supply chains, galaw ng mga tauhan. Alam ko kung paano i-trace ang mga shipment ng gasolina sa karagatan. Alam ko kung paano hanapin ang mga punto ng pagkabigo sa isang misyon. Pero hindi ko akalain na susundan ko ang mga pirma na ginawa para magmukhang akin. Tumingin ako kay Agent Tan. Hindi ako suspek, sabi ko.
Umiling siya. Hindi, Kapitan. Ikaw ay isang source. Ikaw ay isang saksi. Ang salitang iyon ay tumimo ng malalim. Saksi. Sa madaling salita, naging saksi ako sa sarili kong pagkakakilanlan na ginagamit bilang usok, bilang panakipbutas. At may katuturan ito. Ang access ko, ang clearance ko, ang reputasyon ko sa militar. Ginawa nitong perpekto ang takip, hindi dahil sa ako ay madaling bilhin, kundi dahil ako ay maaasahan, dahil walang magtatanong sa isang file na may pangalang Reyes, dahil naglalaro ako ayon sa libro. Sumusunod ako sa patakaran, at ang mga taong naglalaro ayon sa libro, kadalasan ay hindi napapansin kapag ang libro ay nire-rewrite na pala sa paligid nila. Simulan na natin, sabi ko, wala nang atrasan. Ang pamilya ko ang nagsimula ng sunog na ito. Pero ako ang tatapos nito. Kabanata 4, ang pagtugis sa utak at ang nakunang katotohanan 3 araw. 3 araw na ang nakalipas mula noong simulan ng NBI ang investigasyon. Natukoy ng cyber team ang mga digital shipment record na nakaugnay sa Elena Reyes Holdings. Karamihan sa mga pagbabayad at dokumentasyon ay dumaan sa isang bodega. Isang warehouse malapit sa pantalan ng Batangas. Hindi kami naghintay ng pahintulot. Nagmaneho kami ni Ramon pababa ng Batangas ng hapon ding iyon. Ang pasilidad ay mukhang ordinaryo, walang espesyal. Katulad ito ng bawat logistics hub na ininspeksyon ko sa loob ng maraming taon. May bakod na cyclone wire. May mga unit na gawa sa yero na kinakalawang na. Isang opisina sa harap na may maalikabok na blinds. At ang hangin ay amoy krudo at tuyong isda. Huminto kami. Dito ka lang, sabi ko kay Ramon. Nanatili siya sa sasakyan habang nakikipag-ugnayan kay Agent Tan sa telepono. Pumasok ako sa loob. Ang babae sa likod ng desk ay tumingala. Mukhang pagod siya. May hawak siyang tasa ng kape na parang kanina pa lumamig. Kayo ba ang taga Reyes Holdings? Tanong niya. Ang tono niya ay parang walang pakialam. Hindi ko sinagot ang tanong ng diretso. Ipinakita ko ang ID ko. Nandito ako tungkol sa Unit 24B, sabi ko. Ang boses ko ay formal. Gusto kong makita ang mga record ng outbound manifest mula sa nakaraang 90 araw. Nagkibit balikat siya. Bahala kayo, sabi niya. Basta wag niyong guguluhin ang pagkakaayos. Inabot niya sa akin ang isang makapal na printed log. Mabababa ang resistensya. Hindi siya binabayaran ng sapat para magtanong kung sino ako o kung ano ang kailangan ko. Binuklat ko ang mga pahina, isa-isa. Hinanap ko ang petsa, hinanap ko ang pangalan, hanggang sa nahanap ko ito. Petsa, Marso 3. Nagpadala, Elena Reyes Holdings. Destinasyon, Everbright Consolidated, Cebu City. Laman ng pakete, mga artifact na seramika. Halaga, 350,000 piso. Digital na kumpirmasyon. Oo, pinirmahan ni E. Reyes. Iyon na naman, ang parehong scanned signature, ang parehong huwad na pirma, ang parehong pattern, ang parehong peking kumpanya. Pero hindi ang mga papeles ang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Ito ay ang maliit na footnote o talababa sa delivery notes. Scheduled by B. Castillo, Bea Castillo. Hindi man lang siya nag-abalang gumamit ng ibang pangalan. Ginamit niya ang apelyido ng asawa niya, na matagal na niyang hiwalay pero ginagamit pa rin sa mga papeles. Tumingin ako sa clerk. May CCTV ba kayo dito? Tanong ko. Naitatago niyo ba ang footage kung hindi pa ito nabubura? Oo, sagot niya habang nagngunguya ng chewing gum. May 1 buwan pa kaming nakatago sa drive. Bakit? Pwede ko bang makita ang Marso 3? 10 minuto ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng isang kumukuti-kutit na monitor. Pinapanood ko ang isang black and white na feed. Malabo ng kaunti, pero sapat na para makilala ko ang tao. At nandoon siya, si Bea. Nakatayo siya sa loading bay. Nakasuot siya ng sunglasses kahit nasa loob ng bodega. Ang buhok niya ay nakapusod ng magulo. Iyong istilong Messi Bun na uso ngayon. May hawak siyang clipboard. Kinakausap niya ang driver. Itinuro niya ang kahon. Ang kahon ay kaparehong-kapareho ng laki at balot ng kahon na inihatid sa aking kasal. At pagkatapos, ngumiti siya.
Ang parehong ngiti na ginagamit niya kapag humihingi ng pabor. Ang parehong charm o alindog na naging sandata niya mula pa noong high school kami. At bigla, nag-click ang lahat. Biglang luminaw ang lahat sa isip ko. Sa loob ng maraming taon, akala ko si Paulo ang delikado. Si Kuya Paulo. Siya ang black sheep. Siya ang suwail. Siya ay walang ingat. Pabigla-bigla. Nagpapatakbo siya ng mga scam na bumabagsak din agad bago pa man magsimula. Pero ito, ang nakikita ko sa screen, ito ay arkitektura. Ito ay planado. Ito ay isang sabotahe na binihisan ng magagandang damit at pamilyar na pirma. Ang kahon ay hindi galing kay Paulo. Galing ito kay Bea. Ginamit niya ang pangalan ko. Ginamit niya ang kasal ko. At ang mas masakit, ginamit niya ang kasaysayan ko kay Paulo para ilihis ang atensyon ko. Alam niyang maghihinala ako kay Paulo. Alam niyang si Kuya ang una kong sisisihin. Ginamit niya iyon para hindi ko mapansin ang ginagawa niya mismo sa ilalim ng ilong ko. Isang maliit na pandaraya na nakatago sa harap ng mukha ko. Pinaghinalaan ko si Paulo dahil may record siya. Pero si Bea ay mayroon ding iba. Ang tiwala ko, hindi niya kailangang sirain ang pinto para makapasok. Naglakad siya papasok habang pinagbubuksan ko pa siya ng pinto. Lumabas ako ng bodega. Ang init ng araw ay tumama sa balat ko. Pero ang lamig sa loob ko ay hindi nawala. Pumasok ako sa sasakyan. Tumingin sa akin si Ramon, naghihintay ng sagot. Hindi si Kuya, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Hindi siya nagtanong kung sino ang tinutukoy ko. Alam na niya. Si Bea, sabi niya. Hindi ito tanong. Ito ay kumpirmasyon. Tumango ako. Kahit na nakatingin ako sa labas ng bintana. Siya ang nag-orkestra ng lahat, sabi ko. Ang mga kargamento, ang account. Maaaring tumulong si Paulo, pero si Bea ang nagmamaneho. Tumahimik si Ramon sandali. Kaya pala ganoon ang ngisi niya sa kasal, bulong niya. Tinitigan ko ang windshield. Pinapanood ko ang mga manggagawa sa bodega na naglilipat ng mga palet. Wala silang pakialam. Ang mundo ay patuloy na umiikot na parang walang nagbago. Pero para sa akin, nagbago ang lahat. Hindi na lang ako naghahabol ng mga papel. Pinapanood ko itong masunog, habang ang kapatid ko ang may hawak ng posporo. At ang posporo ay may inisyal ng pangalan ko. Binasag ni Ramon ang aking pag-iisip. Ano ang gusto mong gawin sunod? Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Mahigpit na mahigpit hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri ko. Magsisimula tayo sa mga IP logs, sabi ko. Ang bawat login, ang bawat submission ng schedule, ang bawat pag-click ng mouse na pwedeng matrace. Tumingin ako sa kanya. At pagkatapos, bubuo tayo ng kaso. Hindi lang tungkol sa ninakaw na pagkakakilanlan, kundi tungkol sa sinadyang pagsabotahe sa record ng isang federal na opisyal. Hindi siya nagsalita agad. Huminga lang siya ng malalim. Tapos, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mo ito gagawin ng mag-isa, Elena. Hindi ako ngumiti. Pero naramdaman ko ang isang bagay na lumagay sa tamang pwesto. Parang nagkakarga ako ng bala sa baril. Ang kahon ay hindi ang una. Pero sisiguraduhin ko na iyon na ang huli. Kabanata 5. Ang hapagkainan ng mga konsentidor. Lumaki ako sa paniniwalang ang pamilya namin ay may sistema. Hindi ito perpektong sistema, pero sistema pa rin. Magtrabaho ka ng maigi, manatili kang tahimik, dumating ka kapag kailangan ka. Huwag mong ipapahiya ang pamilya sa publiko. At huwag na huwag mong ilalabas ang iyong sakit kung saan maaaring marinig ng mga kapitbahay. Ang sistemang iyon ang nagtawid sa akin sa basic training. Sa mga deployment, sa mga gabing malungkot at malayo sa bahay. Pero ang hindi ko napaghandaan ay ang pagtataksil mula mismo sa loob ng aming bakuran. Tinawagan ko ang mga magulang ko. Sinabi kong kailangan naming mag-usap. Sa personal. Nagkita kami sa isang lumang kainan malapit sa kanilang subdibisyon. Isa sa mga lugar na may vinyl na upuan at mga laminated na menu na hindi nagbago mula pa noong dekada 80. Ang amoy ng pritong bawang at lumang kape ay nakasabit sa hangin. Nauna si nanay. Sumunod si tatay makalipas ang 5 minuto. Walang yakap.
Isang tango lang mula sa kanila. Sinuri nila ako, parang tinitingnan nila ang isang estranghero na pamilyar ang mukha. Inilapag ko ang folder sa mesa, dahan-dahan. Sa loob nito, nandoon ang 3 manipesto ng kargamento, ang mga screenshot ng mga pekeng account, at ang larawan ni Bea sa bodega. Hindi ito binuksan ni nanay. Halos hindi ito tinapunan ng tingin ni tatay. Hindi namin alam kung anong gusto mong sabihin namin, sabi ni nanay ng mahina. Sinubukan kong panatilihing pantay ang boses ko. Walang garalgal. Gusto ko lang malaman, kailan nyo nalaman? Nag-alinlangan siya. Ang sandaling iyon ng katahimikan. Ang paghinto niyang iyon ay nagsabi ng higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Sa wakas, nagsalita siya. Sinabi ni na Paulo at Bea na alam mo. Napakurap ako. Alam ko, tumango siya. Sinabi nila sa amin na isa itong business arrangement na tinutulungan mo sila sa logistics ng militar. Hindi na kami nagtanong ng marami. At hindi iyon naging kakaiba para sa inyo? Tanong ko. Gumagalaw si tatay sa upuan niya, hindi mapakali. Sabi nila classified daw, katwiran niya. Akala namin baka sikreto, baka misyon na bawal mong pag-usapan. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Akala nyo, gumagamit ako ng peking kumpanya sa ilalim ng sarili kong pangalan para magpuslit ng gamit? At ang reaksyon nyo ay tumangulang at hayaan itong mangyari? Tumingin si nanay sa mesa. Iniiwasan ng mata ko. Ayaw ka naming insultuhin, anak. Hindi. Hindi iyon dahil ayaw nila akong insultuhin. Ayaw lang nila ng gulo. Ayaw nilang harapin ang katotohanan. Ayaw nilang ipagsapalaran na madiskubre ang isang bagay na mangangailangan ng aksyon mula sa kanila. Hindi nila ako pinrotektahan. Umaasa lang sila na makakaligtas ako sa kung anumang gulo ang ginagawa ng mga kapatid ko. Sumandal ako sa upuan. Ang gana ko sa pagkain ay nawala na noong pumasok pa lang ako sa pinto. Pero ngayon, napalitan ito ng isang bagay na mas malamig. Alam niyo ba kung ano ang masakit? Tanong ko. Tumingin sila sa akin. Hindi ako pumunta dito para manisi. Pumunta ako para alamin kung may bahagi pa ba ng pamilyang ito na kayang magsabi ng totoo. Tumingala si tatay sa wakas. Sa tingin mo ba alam namin ang lahat? Sabi niya. Hindi, siguro dapat inalam namin pero hindi namin ginawa. Umiling ako. Hindi kayo nagtanong dahil sa kaibuturan ng puso nyo ayaw nyong malaman. Dahil kung malalaman nyo, kailangan nyong pumili. Hindi siya sumagot. Tumayo ako. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtatanggol sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Sabi ko. Sinuot ko ang uniforme at ang watawat sa dibdib ko. Kahit na minsan ay minamaliit ako. Pero palagi kong alam ang utos. Palagi akong may istruktura. Itinuro ko ang folder. Pero ito ang nangyayari kapag pinili ng pamilya ang ginhawa kaysa sa kalinawan. Kapag ang katahimikan ay nagiging tanging salapi, inabot ni nanay ang kamay ko, binawi ko ito. Hahayaan ko ang mga investigador na tapusin ang trabaho nila. Hindi na ako nandito para makipagtalo. May isang sandali na walang gumalaw sa amin. Tapos, idinagdag ko ng mas mahina. Mapapatawad ko sana kayo kung naloko lang kayo. Pero hindi ko kayo mapapatawad sa pagpapanggap na parang walang nangyayari. Tumalikod ako para lumabas. Narinig ko ang boses ni nanay sa likuran ko, halos pabulong. Akala namin, mas matatag ka kaysa dito. Matatag. Huminto ako sa pinto. Matatag ako, Nay, sabi ko nang hindi lumilingon. Kaya nga ako naglalakad palayo. At ginawa ko. Lumabas ako ng kainan papunta sa tuyong hangin ng umaga. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na napagtanto ko ang isang bagay. Minsan, ang pagiging matatag ay hindi ang pananatili sa loob ng silid. Ito ay ang pagpili na umalis. Bago pa isulat ng ibang tao ang kwento ng buhay mo para sa'yo. Hindi ko na kailangan ng isa pang pagpupulong. Ang kailangan ko ay pagtutuos. At kasisimula ko pa lang. Kabanata 6. Ang silid ng pagtatanong at mga luha ng buwaya. Ang silid ay mas malamig kaysa sa inaasahan ko.
Ginawang interview space ng NBI ang isang dating opisina. Gray ang mga pader, walang bintana, isang mesang bakal na nakaturnilyo sa sahig. Parang ang katotohanan ay hindi mapagkakatiwalaang tumayo sa sarili nitong mga paa. Tumayo muna ako sa likod ng one-way mirror bago nila ako tinawag papasok. Nandoon na si Bea. Nakaupo siya, nakadikwatro ang mga binti, nakahalukip-kip ang mga braso. Ang buhok niya ay maayos na maayos. Parang nasa branch siya kasama ang mga amiga niya at hindi nasa federal inquiry. Pero ang maitim na bilog sa ilalim ng kaniyang mga mata ay nagtatraidor sa kaniya. Pagod, takot, o marahil, pagkilala sa butas na hinukay niya na hindi na niya kayang ahunan. Pumasok ako. Wala akong suot na uniforme. Nakaitim lang na slacks at puting blusa. Mukhang militar pa rin. Pero hindi opisyal. Tumingala siya. At sa unang pagkakataon mula noong kasal, binanggit niya ang pangalan ko. Ate Elena. Hindi ako sumagot. Umupo lang ako sa tapat niya. Isang katahimikan ang bumalot sa hangin. Makapal. Puno ng lahat ng bagay na hindi nasabi. At pagkatapos, siya ang unang bumigay. Ikaw naman palagi ang may lakas, sabi ni Bea. Ang boses niya ay malambot. Akala ko, maiintindihan mo. Maiintindihan? Ang salitang iyon ay parang isang insulto sa pandinig ko. Humilig ako paderante. Pinanatili kong patag ang tono ko. Maiintindihan ng ano, Bea? Na ginamit mo ang pangalan ko, ang record ko, ang tiwala ko para magpatakbo ng scam, na naghintay ka hanggang sa araw ng kasal ko, ang mismong araw ng kasal ko, para gamitin ang isang kahon bilang delivery token para sa pera? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa malayo. Ang maskara niya ay masyadong perpekto para maging aksidente. Pumunta siya dito na handa para sa drama, handa para sa awa. Kaya pinutol ko yon. Akala mo ba ang lakas ay nangangahulugan ng pananahimik? Sabi ko. Dahil lang ba palagi akong nakayuko at inaayos ang mga bagay-bagay? Aayusin ko rin ito? Pero hindi iyon lakas, Bea. Tumingin siya pabalik sa akin. Ano ang lakas? Ang ibig sabihin ng lakas ay sa wakas. Nagsasalita na ako. Kumurap siya ng mabilis, 2 beses. Tapos, dumating ang mga luha. Hindi sila maingay, hindi sila madrama, mabagal lang. Umaagos na mga linya na tumutulo sa gilid ng panga niya. May bahagi sa akin na gustong abutin ang kamay niya. Ang instingto ng pagiging ate ay nabubuhay pa rin sa isang sulok ng puso ko. Nakabaon sa ilalim ng mga patong ng pagtataksil. Pero hindi ako gumalaw. Hinayaan ko lang ang katahimikan kabanata 7. Ang timbangan ng katarungan at ang formal na reklamo, iba ang katahimikan sa loob ng opisina ng batas. Hindi ito payapa, ito ay mabigat. Ang mga dingding ay puno ng mga libro ng batas, mga patakaran, mga desisyon ng korte. Bawat isa ay may kakayahang protektahan o sirain ang isang pangalan. Depende kung paano gagamitin. Nakaupo ako sa tapat ng senior attorney sa opisina ng Judge Advocate General. Ang aking likod ay tuwid. Ang folder ng ebidensya ay nasa pagitan namin. Parang isang kargadong baril na nakapagitan sa amin. Ginugol ko ang nakaraang linggo sa pag-aayos ng lahat. Ang bawat tunay na pirma, ang bawat pekeng pirma, ang timeline ng mga kargamento, ang mga screenshot, ang CCTV footage ni Bea sa bodega, ang mga digital fingerprints na nagpapakita ng pag-login sa pangalan ko mula sa gadget nila. Binuksan ng abogado ang folder. Inayos niya ang kaniyang salamin. Masyado kang naging abala, Kapitan, sabi niya. May tumulong sa akin, sagot ko. Iniisip ko si Ramon at ang team ng NBI. Pero kailangan kong siguraduhin na walang detalye ang maiiwan para questionin. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Nang makarating siya sa huling larawan, ang footage ni Bea, huminto siya. Ibinaba niya ang kaniyang ballpen. Bumuntong hininga siya. Hindi lang ito pandaraya, Kapitan, sabi niya ng mahina. Ito ay pagsasabwatan, conspiracy. Tumingin siya sa akin ng seryoso. At dahil ikaw ay nasa serbisyo, maaari itong ituring na paglalagay sa alanganin sa seguridad ng federal. Ang mga kamay ko ay nakapatong sa mesa. Ang mga palad ay nakadikit ng patag.
Gusto kong magsampa ng formal na kaso, sabi ko. Pamemeke, pagnanakaw ng pagkakakilanlan at anumang iba pa na naaangkop. Tumango siya ng mabagal. Kakailanganin nating bumuo ng case file mula sa simula, pero nagawa mo na ang karamihan sa trabaho. Sapat na ang mga dokumentong ito para simulan ang proseso. Inabot ko sa kanya ang flash drive sunod. Ang bahaging ito, sabi ko habang tinatapik ang pahina na may bank statement. Ito ang pinakamahirap tingnan. Tumaas ang kilay niya. Ito ang nag-iisang bagay na akala ko ay hinding-hindi nila gagalawin. Pagpapatuloy ko. Ang record ko sa pananalapi, ang reputasyon ko, pwede nilang manipulahin ang pamilya, pwede silang magsinungaling. Huminga ako ng malalim. Pero ito ay ako sa papel. At inangkin nila ito. Tumango ulit siya. Mas mabagal sa pagkakataong ito. Magugulat ka kung gaano kadalas na ang pagtataksil ay dumarating na nakabalot sa pamilyar na mukha. Sa mukha ng pamilya. Sumandal siya. Pero sasabihin ko ito sa iyo, Kapitan. Karamihan sa mga tao sa posisyon mo ay hindi umaabot sa ganito kalayo. Bakit? Tanong ko. Masyado silang takot sa kung ano ang magiging kapalit. Takot sa sasabihin ng iba. Takot sa kahihiyan ng pamilya. Tinitigan ko siya. Nagbayad na ako, sabi ko. Ang boses ko ay matalas. Nagbayad ako noong tinalikuran ko ang mga magulang ko sa kainan. Nagbayad ako noong naupo ako sa tapat ng kapatid ko sa interrogation room. Nagbayad ako noong nagising ako pagkatapos ng kasal ko na hindi pag-ibig ang iniisip, kundi pananagutan. Hindi sinubukan ng abogado na magbigay ng aliw. Hindi iyon ang trabaho niya. Sa halip, binigyan niya ako ng mas magandang bagay, pananagutan. Kung gayon, simulan na natin, sabi niya. Hindi ito magiging mabilis, pero magiging malinis ito. Iyon lang ang kailangan ko, hindi paghihiganti, hindi pa umanhin, kundi malinaw na linya. Habang pinipirmahan ko ang unang affidavit, napansin ko ang kamay ko. Matatag. Walang panginginig, walang pagdadalawang isip. Noon ko napagtanto, ganito pala binabawi ang ninakaw sa'yo. Hindi sa pamamagitan ng sigaw, hindi sa pamamagitan ng pagwawala, kundi sa pamamagitan ng pagdodokumento. Sa pamamagitan ng paggawa sa kanilang pagtataksil na maging isang opisyal na record na hinding-hindi na mabubura. Nang matapos ako, tumingin ako sa abogado. Kakaiba ba? Tanong ko. Na hindi pa ako nakakaramdam ng kasiyahan? Umiling siya. Ang katarungan ay hindi tungkol sa kasiyahan, Kapitan. Ito ay tungkol sa pagtatama. Correction. Ang kasiyahan ay darating mamaya. Kapag nagawa na ng sistema ang trabaho nito. Tumayo ako para umalis. Sa labas, iba ang pakiramdam ng hangin sa base. Hindi mas malambot, pero hindi na ganoon kabigat. Hindi na ako ang batang babae na nakayuko. Ako na ang babaeng nagsusulat muli ng sarili niyang pangalan. Isang dokumento sa bawat pagkakataon. Kabanata 8. Pagbawi sa dangal sa loob ng kampo. Bumalik ako sa base pagkalipas ng 2 araw. Walang memo, walang formal na alerto. Pero may mga mata, tahimik, mapagmasid, kalkulado. Ang uri ng mga tingin na hindi nag-aakusa, pero naghihintay na kumpirmahin mo ang pinakamasama. Isang buletin ang lumabas sa base. Isang paalala tungkol sa financial conduct. Isang talata ang kapansin-pansin. May mga investigasyon tungkol sa pangalan ng isang opisyal na ginamit sa ilegal na transaksyon. Hindi nila kailangang sabihin ang pangalan ko. Ako lang ang bagong kasal. Ako lang ang may pamilyang sibilyan na nakikipag-ugnayan sa logistics. Pagsapit ng tanghali, nawala ang mga kwentuhan sa hallway. Humihinto ang usapan kapag dumadaan ako. Ang mga tao ay tumatango ng pilit. Umiiwas ng tingin o pumipili ng ibang daan. Naupo ako sa 2 briefing na parang multo. Walang nagtanong noong nagsalita ako. Walang sumabat. Ang punto ng pagbaliktad ay dumating noong hapon sa mess hall o kantina. Pumili ako ng mesa sa dulong sulok, isang tray ng hindi nagagalaw na adobo at kanin ang nasa harap ko. Isang batang sundalo ang lumapit. Airman, siguro ay bago pa lang. Tumayo siya ng alanganin.
Pagkatapos ay tumikhim. "Ma'am?" Tumingala ako. "Totoo po ba?" Tanong niya. Ang mga mata niya ay hindi sigurado. Tungkol sa fraud? Sa pandaraya? Ang katahimikan sa paligid namin ay tumalas. Ang bawat kalapit na mesa ay tumahimik. Narinig ko ang pagbagsak ng kutsara sa kabilang dulo. Pwede ko siyang suwayin. Pwede kong sabihin na wala siyang karapatang magtanong. Pero tumango ako. Isang beses. Totoong ginamit nila ang pangalan ko, sabi ko ng malakas. Sapat para marinig ng mga nakikinig. Totoo rin, na binabawi ko na ito. Kumurap siya. Salamat po ma'am, sabi niya ng mahina. Pagkatapos, idinagdag niya. Tinuro po sa amin na ang dangal ay nasa gawa. Mabuti pong makita ito sa totoong buhay. Umalis siya, at sa kakaibang paraan, ang sandaling iyon ang nagpatatag sa akin. Dahil kahit bumalik na ang ingay sa silid, may nagbago. Isang katotohanan ang lumapag sa gitna ng mga haka-haka. Bago ako umuwi, dumaan ako sa bulletin board sa labas ng opisina. Tinitigan ko ang papel na may paalala tungkol sa akin. Kinuha ko ang ballpen ko. Humakbang ako palapit. At nagdagdag ako ng isang linya sa ibaba nito gamit ang malalaking letra. Ang iyong dangal ay kasinlakas lamang ng kahandaan mong ipagtanggol ito. Hindi ko pinirmahan, hindi na kailangan. Bukas ng umaga, malalaman na nila. Hayaan silang magsalita, hayaan silang manood, dahil hindi pa ako tapos lumaban. Kabanata 9. Ang bagong kahulugan ng katapatan. Ang training field ng NAVSOG ay buhay na buhay. Puno ng aksyon, puno ng disiplina. Si Ramon ay nakatayo malapit sa obstacle course. May hawak siyang clipboard. Sumisigaw ng utos sa mga junior SEALs. Ang tikas niya ay pareho sa sona ng digmaan. Alerto, matatag. Naghintay ako hanggang sa pumito siya para sa break bago ako lumapit. Lumingon siya na parang alam na niyang nasa likuran niya ako. May 1 minuto ka? Tanong ko. Tumango siya. Inabot ang clipboard sa kaniyang XO. At sumenyas papunta sa bakod kung saan ang ingay ng pagsasanay ay napapalitan ng tunog ng hangin at dagat. Tumayo kami ng magkatabi. Inilabas ko ang sobre mula sa aking jacket. Isang simpleng form sa loob. Change of emergency contact. Pagbabago ng tatawagan sa oras ng sakuna, inabot ko ito sa kanya. Tinanggal ko sila, sabi ko. Lahat sila. Hindi binuksan ni Ramon ang sobre. Hinawakan lang niya ito. Hindi ako sigurado kung sasagutin ba nila ang telepono kung sakaling tumunog ito, dagdag ko. Pero kailangan ko ito sa papel. Para sa record ko. Para sa akin. Tumingin sa akin si Ramon sa wakas. Ang mga mata niya ay hindi kumurap. Kahit kailan, hindi ako nagduda sa iyo, Elena, sabi niya. Kahit minsan. Humigpit ang pangako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lungkot. Kung ganoon, bakit parang lumayo ka noong una? Tanong ko. Bakit hinayaan mo akong harapin ito mag-isa noong simula? Tumahimik siya sandali. Dahil kailangan kong malaman, sabi niya, kung nagdududa ka sa sarili mo. Kumurap ako. Ano? Humakbang siya palapit. Elena, nakita ko na ang mga sundalong nawalan ng lahat dahil masyado silang nagtagal sa pagprotekta sa mga taong hindi sila kayang protektahan pabalik. Nakita ko kung paano binubulok ng maling loyalty ang magagaling na opisyal. Lumunok ako. Mabigat. Hindi siya nagiging malupit. Nagiging tumpak lang siya. Ibig sabihin, sinusubok mo ako? Hindi, sabi niya. Binibigyan kita ng puwang para pumili. Tumama ang mga salitang iyon sa puso ko. Hindi ako nagpakasal sa isang babae na hahayaang mangibabaw ang dugo kaysa sa kung ano ang tama, sabi ni Ramon. Nagpakasal ako sa isang babae na kayang titigan ng problema at hindi kukurap, kahit na ang problema ay may apelyido niya. Nanikip ang lalamunan ko. Parang kawalan pa rin, bulong ko. Parang may nawala sa akin. Tumingin siya sa sobre sa kamay niya. Isang kawalan talaga iyan, pagsang-ayon niya. Pero hindi ikaw ang nawala. Ang nawala ay ang pantasya, na balang araw ay magbabago sila. Tinupi niya ang form at inilagay sa bulsa niya. Ginawa mo ang tamang bagay, kahit na walang ibang nakakaintindi. Hindi ko ginawa para sa kanila, sabi ko.
Ginawa ko para kaya kong tumingin sa salamin nang hindi umiiwas. Ngumiti si Ramon ng bahagya. Ayan siya, ang asawa ko. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw. Ramon, Kung hindi ko napigilan sa oras, kung naitali nila ako sa mga transfer, kung nakulong ako, sasamahan kita, putol niya. Pero, aasa akong lalaban ka. Iyon ang pag-ibig niya. Hindi pagpapakasasa, hindi pangakong bulag, kundi ang pagpilit na manatili ako kung sino ako, kahit nasa gitna ng apoy. Sa likuran namin, pumito ulit ang senyas. Kailangan ko nang bumalik, sabi niya. Tumango ako, maglalakad ako kasabay mo. Naglakad kami pabalik, hindi bilang mag-asawa lang, kundi bilang dalawang sundalo na nakakaintindi sa tahimik na karahasan ng mga papel at ang malamig na katubusan ng paggawa ng tama. Kahit masakit, lalo na kapag masakit. Kabanata 10. Ang hatol at ang bagong umaga, ang mga korte ay hindi katulad sa pelikula. Walang pagkalampag ng maso, walang sigawan. Puro fluorescent lights lang, mga umuugong na aircon, at mga boses na mas mabigat kapag mas mahina. Ang pagdinig ay ginanap sa Manila Regional Trial Court. Suot ko ang aking uniporme ng serbisyo, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa kalinawan. Gusto kong walang kalituhan kung sino ako. Si Bea ay nakaupo sa kaliwa, nakasuot ng navy blue na suit. Tinanggap niya ang plea deal, isang kaso ng wire fraud, isang kaso ng identity theft. Pumayag ang prosekusyon na ibaba ang parusa kapalit ng kooperasyon. Umamin siya ng guilty. Ang boses niya ay matatag. Parang inensayo. Hindi siya tumingin sa akin. Kahit isang beses. Ang hatol? Walang kulong. Probation. Mandatory restitution o pagbabayad ng danyos. At ang pangalan niya ay selyado na sa digital record ng federal fraud. Isang hinaharap ng mga denied loans, denied security clearances. Nang bumagsak ang hatol, hindi ako nakaramdam ng tagumpay, kundi pagsasara. Closure. Sumunod si Paulo. Dinala siya ng mga marshals. Nakaposas ang pulso. Ang baba ay nakataas pa rin. Nagyayabang pa rin. Pero hindi na iyon gumana dito. Hindi siya nakakuha ng deal. Sinubukan niya, pero nakuha na ng piskal ang pag-amin ni Bea. Hindi na nila kailangan si Paulo. Ang hatol, 18 buwan sa kulungan at buong pagbabayad ng danyos. Pagkatapos ng sentensya, lumabas ako sa hallway. Nandoon si Ramon, naghihintay. Isang ahente ng NBI ang lumapit. Kapitan Reyes, sabi niya, inabot ang isang papel. Formal na kumpirmasyon na wala ka na sa ilalim ng anumang surveillance. Pinirmahan ko ito. Ang huling pahina ng isang kwentong hindi dapat nagsimula. Paglabas namin ng korte, tumingin sa akin si Ramon. Kumusta ang pakiramdam? Nagkibit balikat ako. Malinis, sabi ko, hindi magaan. Hindi masaya, basta malinis. 3 linggo pagkatapos ng hatol, nakatanggap ako ng sulat, hindi email, hindi text. Isang totoong sulat sa magandang papel. Ang sulat kamay ni nanay. Binuksan ko ito. Hindi namin alam, pero hinayaan naming mangyari. Nakita namin ang mga pattern at pinili naming maniwala na wala itong masama. Dahil ang paniniwala sa katotohanan ay nangangahulugan ng pagtanggap kung ano na ang naging ugali ni na Paulo at Bea. Sana mapatawad mo kami, at kung hindi pa, naiintindihan namin. Nanay. Walang luha. Isang mahabang hininga lang. Hindi ako sumagot. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko na naramdaman ang pangangailangan na ipaliwanag ang sarili ko. Ang pagpapatawad ay isang kakaibang uri ng katahimikan. Hindi ito nangangailangan ng sagot. Gabing iyon, tumayo ako sa kusina. Kinuha ko ang sulat ni nanay. At kinuha ko rin ang maliit na note na nahulog mula sa kahon ni Bea na naitago ko. Para kay E na may pagmamahal. Binuksan ko ang oven, hindi para magluto. Inilagay ko ang mga papel sa loob ng tray. At sinindihan ko ang apoy. Pinanood ko itong kumulot, umusok, at maging abo. Ang pagmamahal na nakakasakal ay naging usok na lang. Bumukas ang pinto sa likuran. Si Ramon. May naaamoy akong usok, sabi niya habang tinatanggal ang bota. Pumasok siya sa kusina. Nakita niya ang abo. Nakita niya ang malinis na mga counter. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi niya ng malambing. Alam ko. Sumandal siya sa hamba ng pinto. Okay ka lang? Pinunasan ko ang kamay ko sa basahan.
Tumingin ako sa kanya. Hindi okay, sabi ko ng mahina. Pero malinaw, clear. Lumambot ang mukha niya. Ang malinaw ay mabuti. At totoo yon. Ang kalinawan ay hindi nangangahulugang magaling ka na. Ibig sabihin lang na wala na ang hamog. Nakikita mo na ang mga bagay kung ano talaga sila. Kinabukasan ng umaga, ting! Isang tunog sa inbox ko. Subject, Personnel Status Update. Binuksan ko ito. Status, Active Consideration. 3 salita. Ibinalik na nila ang pangalan ko sa listahan ng pwedeng ma-promote. Inilimbag ko ito. Hinawakan sa ilaw. Ang pangalan ko ay akin na ulit. Kinagabihan, nasa bakuran kami ni Ramon. Linggo ng hapon, tahimik. Nag-iihaw siya ng simpleng hapunan. Nakaupo kami sa bangkong kahoy. Pinapanood ang paglubog ng araw. Alam mo, sabi ko, akala ko, ang katarungan ay maingay. Akala ko parang parada ng tagumpay. Uminom ako ng tsa. Pero ang nararamdaman ko ngayon ay parang hangin. Wala na akong buhat-buhat. Sumandal si Ramon. Ngumiti. Kapayapaan yan, Elena. At pinaghirapan mo yan. Nagpadala sila sa akin ng isang kahon ng kasinungalingan. Pero hindi ko ito binuksan. At ang nag-iisang desisyon na iyon ang nagbago ng lahat. Minsan, ang himala ay hindi kumakatok ng malakas sa pinto mo. Naghihintay lang ito ng tahimik hanggang sa handa ka ng buksan ang iyong puso sa katotohanan.